gaya ng sinabi ko, ah, dito natin i-continue yung check-up natin. Kasi may isi-share lang po ako sa inyo, mga kaho. Kasi lalo na po sa mga ah, kagaya ko po na mayroong cancer. Kapag ka po kasi nagpagamot na po kayo, let's say naoperahan na kayo or nag-undergo na kayo ng chemo, ano po, tapusin po natin. Tapusin po natin yung ating chemo. Okay lang po na meron tayong mga iniinom, mga food supplement na makakatulong naman po talaga sa atin yun. Kaya lang po ang problema, dapat isabay po natin yung ano, kung umiinom tayo ng herbal, isabay din po natin yung ano, wag po natin kalimutan na sundin kung ano yung inaano ng mga doktor. Kasi sila po yung higit na nakakaalam. Kasi minsan po, i-share ko lang po sa inyo, meron po akong nakasabayan ko po siya na nung na-operahan po ako. Bago lang po kasi nag-meet po kami. Na-operahan po siya and then nag-chemo po. Pero hindi po siya nagtuloy na nagpa-radiation. Kasi po, ang iniisip niya is, okay na naman daw yung kwan niya, feeling niya, parang dahil sa iniinom niya is nag-okay po yung pakiramdam niya. And then, bumaba din daw yung kwan niya kasi nagpa-test din po siya. So, parang yung cancer cell niya is bumaba na po. So, ang nangyari, nag-rely on siya dahil sabi niya okay na yun dahil bumaba na yung cancer niya. Parang kumbaga sa ano para sa kanya is okay na. So, hindi po siya nag-continuous na nagpa-radiation. And, yun, nag-take siya kasi ano yun actually last year, mahigit 1 year na rin po mula nung kasi nakasabayan ko po siya nung nag-chemo po ako, first time na nag-chemo ako na na-admit po ako sa hospital. Nakasabayan ko po siya. Kaya ang nangyari po, nung nag-meet po kami, parang naano niya ako sa live ko, kasi nagla-live po ako, di ba? So, naano niya, nag-comment siya sa akin. So, sabi niya, may PM daw siya sa akin. So, ayun, after nung live ko, nag-usap po kami through, messenger video call. So, kinamusta niya ako kung okay ba daw, natapos ko ba daw yung, yung lahat ng treatment ko. Sabi ko, oo. Tapos, sinabay ko ba daw yung pag-inom ko ng Sabi ko, yes, sinabayan ko talaga kasi payo din naman sa akin ng doktor ko na continuous ko lang kasi makakatulong yun sa akin. So, ayun, nag-ano siya sa akin na umado daw, nagpa-ano daw siya kasi may naramdaman siya. Actually, hindi siya nagpa-radiation. Pero natapos niya po yung chemo niya. Ang session ng chemo niya is 6. Pareho kami 6. So natapos niya po yun, kaya lang hindi siya nagpa-radiation dahil nga kampante siya na nag-okay na, baka sa isip niya nakuha na. So ngayon, nung nagpaano daw siya kasi may nararamdaman siya ulit na masakit sa loob. Na pagka minsan pagka umihi siya, naramdaman niya may pain. Ang akala niya lang nung una is dala lang po ng yun, side effect ng pag-chemo niya. Pero hindi po. So nung nag-decide siya na magpa-check, inano siya ulit. So may tumubo ulit na bukol doon po sa loob ng niya. Kasi actually, naoperahan din siya. Ano din yung sa kanya? Endometrial din yata yung sa kanya. Kaya lang stage 1 pa lang po yung sa kanya. Kaya sobrang kampante po siya dahil stage 1 lang yun. Ako nga, stage 3, di ba? So, sobrang nakampante siya. So, ang nangyari po, ayun. So, kailangan siya ulit na operahan. Nakasked po siya ulit na operahan.
Kaya lang nag-aantay po siya kasi alam niyo naman po lalo na sa atin sa ano, kailangan mong mag-antay ng schedule. So ang inaano niya kasi parang mabilis yung pag ano, lalo na yung pain, which is nung una hindi niya daw yun naramdaman, pero ngayon naramdaman niya yung pain. Kasi kaya nga po sinasabi ko po, kaya po ako nag-ano ngayon. 'Di ba sabi ko kanina, pag-uwi ko magche-checka tayo. Kasi ito po yung gusto kong iparating sa lahat. Kapag ka po, lalo na po kapag ka na nag-start na po kayo na mag-undergo ng treatment, tapusin niyo po talaga para wala po kayong pagsisihan. Okay lang po gusto niyong sabayan ng mga support. Kagaya sa akin, sinasabayan ko po yung ano ko, continuous yung business at Mary ko, continuous yan 3 times a day. Iba pa yung iniinom ko na stem cell, continuous po yan. Pero tinapos ko po talaga lahat po ng aking treatment. Mula po ng operation, nagpa-opera ako, and then ano ako, nagpa tawag nito, nagpa-chemo. 6 po yun, 6 session. And then after nun, sabi sa akin ng doktor, kailangan mong magpa-radiation. 27 days yun. Tinapos ko din po after ng ano, pero nung una talagang ano ako na parang kasi medyo maganda naman yung pakiramdam ko, pero ang advice po talaga sa akin ng doktor, okay lang na uminom ka ng mga ano, pero please, tapusin mo yung treatment mo. So, yun po yung sinunod ko. So, ngayon, natapos ko na rin po yung brachy ko. So, alhamdulillah, medyo okay naman yung kanang katawan ko. Pero at least, natapos ko yung chemo ko. So, ngayon, babalik po ako, kagaya ng, alam niyo po, September 5, babalik po ako doon para po, baka kailangan ko nang magpa-PET scan para po maano na po, kung talagang okay na po ako. Pero sa ngayon, continuous po yung inom ko. Kaya, yun pong mai-advise ko po talaga sa lahat, please lang, tapusin niyo po ang treatment niyo para wala po kayong pagsisihan. Okay po? Sana po nakapagbigay po ako ng aral at nakapagbigay po ako ng idea sa inyo. Maraming salamat po sa mga kabisayaan ko. Daghang salamat. Mayong gabi sa inyong tanan. Maayo nga gab-igid sa inyo nga tanan. Ug daghan nga salamat sa inyo nga pag suporta sa akon. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maasalama sa lahat ng brothers and sisters ko sa Islam. And then, good night and thank you so much po sa lahat-lahat. Kaya, till next vlog po. Abangan nyo po, mag-aano po ako, tawag nito, kasi, sorry po, medyo napabayaan ko po yung YouTube ko na, which is, ito po talaga yung pinaka, unang-unang dahilan kung bakit po ako naging, nagbablog. Dahil po dito, gusto ko pong makapagbigay. So, sorry po, na-realize ko ngayon na parang hindi na po ako nag-a-update. Kaya, so ngayon po, abangan nyo po yung sunod na update ko. Saka sana po nakatulong po ito. Thank you so much.